Sama-sama tayong magiging sarakli. Dalawa araw na pong matinding traffic sa ilang bahagi ng NLEX matapos bumangga sa tulay. Sa Marilao, Bulacan, ang karga ng isang truck. Hawak na ng mga pulis ang driver. At mula sa Marilao, Bulacan, saksila si Jamie Santos. Jamie? Pia, nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng North Luzon Expressway dahil pa rin yan nga sa naging pinsala sa bahagi ng Marilao Interchange Bridge. Pero 24/7 naman daw ang isasagwang pagkukumpuni rito. Kahit may zipper lane na at isang lane ang nagagamit, pero mahaba pa rin ang traffic sa northbound ng North Luzon Expressway o NLEX. Ang ibang motorista dumaan na sa shoulder o emergency bay para bumilis ang biyahe. Nakadagdag pa sa traffic ang ilang sasakyang nasiraan na sa shoulder lane rin. Ayon sa NLEX, nasira ang bahagi ng tulay ng Marilao Interchange nang tumama ang kargang tanker ng 18-wheeler trailer truck sa girder ng tulay o iyong horizontal metal support nito. Dahil dito, isinara o hindi ito pinadaanan sa mga motorista ang northbound. Tuloy-tuloy naman ang pagkumpuni ng mga taunang contractors ng NLEX para maayos ang Marilao Interchange Bridge at maibsan ang traffic. Ayon sa NLEX, yan po yung sinisiguro po namin kaya kailangan po makumpuni kaagad. Para mas mabilis po ang pagkumpuni, kailangan isara po yung mga lanes na affected doon sa ilalim. Para in 2 to 3 weeks or right before Holy Week at nadadaanan na po lahat ng lanes. Ang average vertical clearance ng interchange bridge tulad ng Marilao ay 4.5 meters. Ang allowed lamang daw na dumaan dito ay may taas na 4.27 meters. Ang truck na dumaan kasama ang load cylinder ay may taas na 4.9 meters. 4.27 meters lang yung vertical clearance o allowed na pumasok doon sa portion na yon. Pero yung truck is more than 4.27. So lumagpas siya doon sa limit. Sa lakas ng impact, tumilapon pa raw palabas ng truck ang asawa ng driver na kasama niya. Ligtas naman na raw ang kalagayan nito. Ang driver, hawak na ng Marilao Police. Pagkakaintindi ko, pare-paras lang sila ng clearance. Lusot naman ako. Pagdating lang dito sa Marilao, ba't nagtaka na lang, kapantin ako na lulusot na yung karga ko. And yun nga po, sumabit. Alam mo ba na over ka sa 4.2? Hindi ko pa rin po nasukat yun eh. May mga nakabantay sa toll plaza para sumukat ng taas at bigat ng mga dumaraang truck sa NLEX. Kung hindi pasado, idadivert nila ang daan. Pero nakasalisi raw ang truck na tumama sa tulay. Meron po kami actually nagtitimbang po that night. Itong particular truck na to ay yun nga po sa ibang lane po dumaan. Hindi po talaga nakita ng aming mga teams. Nakalusot po ini-insurance. Hindi ito ang unang beses na may truck na tumama sa Marilao Interchange Bridge. Ang NLEX mas papaigtingin daw ang pagbabantay lalo na sa overnight. May kaukulang parusa ang mga lumalabag sa overheight at overloaded na mga truck na dumaraan sa NLEX. Nakikipag-ugnayan naman na raw ang pamunuan ng NLEX sa DPWH at sa LGU kaugnay sa nasirang tulay. Panawagan nila sa truckers, bago pa po siguro ma-adjust yung mga tulay na yan, ayun po yung inaano po natin sa ating mga truckers na dapat mag-comply po sila dun sa ating maximum height na nire-require o yung ina-allow dito sa loob. Dapat aware po yung mga drivers, ganun din po yung mga may-ari po ng mga tracking. Pia, paalala sa mga motorista, maaari silang maglaan ng mas mahabang oras sa kanilang mga biyahe. Maaari ring sundan yung ipinatutupad na rerouting schemes at maaring dumaan sa ibang exits tulad ng May Kawayan at Bukawi. Maaari ring dumaan sa MacArthur Highway para hindi maipit sa mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. At live mula rito sa Marilao, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Bago sa saksi, isang patay at isang sugatan sa nangyaring pamamaril sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Base sa paunang investigasyon, away kalsada ang nakikitang mitya ng krimen. Ayon sa isang saksi, naggit-gitan sa daan ang puting van at ang pulang pickup. Bumaba umano ang driver ng van at pinagbabaril ang driver ng pickup. Patuloy ang investigasyon.
Patay ang mag-asawang senior citizen at kanilang anak sa sunog sa Tondo, Maynila. Dalawa naman ang sugatan sa sunog sa Quezon City. Saksi, si Joseph Moro. Nabalot ng makapal na usok kasunod ng sunog na sumiklab ang isang residential area sa Tondo, Maynila pasado 1:00 ng hapon. Pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero. 18 pamilya o mahigit 50 individual ang apektado ng sunog na tumupok sa 6 na bahay. Ang masaklap, patay ang mag-asawang senior citizen na edad 70 at 78 at ang kanilang 45 anyos na anak. 4 naman ang sugatan kabilang ang isang fire volunteer na nabagsakan ng paleta. Nagpupumalahaw naman ang ginang na yan sa Quezon City na maabutang nasusunog ang kanyang bahay sa barangay Bagong Pag-asa. Kwento niya, umalis siya ng bahay para sa isang barangay meeting. Pag-uwi na, pumunta na bahay. Wala na po. Wala na siya nadating. Sa laki ng apoy, halos walang natira sa mga natupok na bahay na gawa sa light materials. Umabot sa unang alarma ang sunog at tumagal ng halos 1 oras. May pumutok doon namin na ano yun, paglabas namin, nasusunog na pala yung taas ng bahay namin. 2 ang nasugatan sa sunog. Alleged electrical, ang origin natin ay sa 2nd floor ng light materials. Inaalam pa ng BFP ang eksaktong bilang ng mga bahay na natupok pati ang bilang ng mga apektadong residente. Isang kainan naman sa Lingayen, Pangasinan ang nilamon ng apoy. Hindi namin makaya dahil malakas na yung apoy. Tapos wala na kami nagawa. Mabilis na tinupok ng apoy ang kainan na gawa sa light materials. Damay pati ang katabing establishmento. Pagdating din namin doon sa station, doon sa fire sensor is nasusunog na yung pastoral house. Sa paunang investigasyon ng mga bumbero, may nakita nakasaksak na electric fan clip sa isang kwarto kung saan nagsimula ang sunog. Payo ng BFP Pangasinan, maging alerto po tayo parati to precautionary measures, like pacheck po natin yung ating mga electrical connections sa ating mga kabayan. Iwasan din po natin ang paggamit po ng extension wires. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, mahigit 700 insidente ng sunog ang naitala sa NCR ngayong taon mula January hanggang March 20. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Nalubog sa baha ang maraming lugar sa Eastern Samar dahil sa walang patid na pag-ulan. Sa barangay Beto sa bayan ng Taft, nagmistulang sapa ang paligid ng mga bahay. Isang pamilyang natrap naman sa baha ang sinagip sa barangay San Luis. 14 na barangay ang apektado sa naturang bayan. Mahigit 1,000 individual naman ang apektado ng baha sa Canavid batay sa tala ng OCD Region 8. Sabi ng Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Visayas at easterlies naman sa iba pang lugar sa bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Southern Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Posible rin ang pag-ulan sa Metro Manila. Patuloy na nakakaapekto sa Luzon ang amihan pero huling bugso na ang nararanasan ngayon. Ang Rodrigo Roa Duterte. Iginit ni Vice President Sara Duterte na warrantless arrest ang ginawa sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Sinabi po niya yan sa pagdinig ng Senado na itinatawag ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Giyit naman ng mga opisyal na humarap sa pagdinig, gayon din ang Malacanang. Alinsunod sa batas ang pag-aresto. Saksi, si Ian Cruz. This was patently an illegal arrest. Nanindigan si Vice President Sara Duterte sa pagharap niya online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Wala na raw jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas dahil epektibo na noong 2019 ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC. At dahil walang warrant mula sa Korte sa Pilipinas, warrantless arrest ang nangyari sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 sa Villamor Air Base. Di rin daw nasunod ang Article 59 ng Rome Statute na dapat dinala muna sa competent court ng ama matapos maaresto. Pero giit ng Justice Department, legal at nasa proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. The IHL is the domestic law that we followed in recognizing the warrant of arrest issued against Rodrigo Roa Duterte. Which domestic law and process? Republic Act 9851, Your Honor. As mentioned previously. Yes, as mentioned previously,
and within the provisions allows us two options, either extradition or surrender. We chose the executive mode, which is surrender. Ang chairperson ng komite at kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos nagpakita ng video ukol sa naganap na pag-aresto. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Pinakita rin ng Senadora ang mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing di tutulong ang Pilipinas sa ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction? Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction. Our views evolve during times, at times, and I don't know if he still has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. Lumabas din sa pagdinig na hindi red notice, kundi diffusion request ang ipinadala ng Interpol sa Pilipinas at natanggap ng Philippine Center on Transnational Crime. Nakasad doon ang hiling na arestuhin si Duterte. Pinadala raw ang request matapos ang prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas na pumayag na sumunod sa International Warrant of Arrest. Base raw ito sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement of accused. Tama, pero hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, wala pang compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Itinanggi rin ni National Security Advisor Eduardo Año na kasama siya sa core group na nagplano ng pag-aresto. My role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. There was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group kapag hindi plano? I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. Kinwestiyon din sa pagdinig kung paano ipinatupad ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang arrest warrant ng ICC. Sabi ni Senador Jingo Estrada, tila nagbalik sa kanya karanasan noong ikulong sila ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada. Sabi ng mga pulis, kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. Parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Tinanong din ni Estrada kung bakit pinagbawalan ng bise na makita ang ama sa Villamor Air Base. Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time, the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happens. Git ng Vice Presidente, politika ang motibo sa pag-aresto sa kanyang ama. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Sabi naman ni Senador Bongo na kilalang malapit sa dating Pangulo. Bagamat nirerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po.
Pero ang tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Ang Malacanang nanindigang naayon sa batas ang pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC. Alinsunod yan sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the International Court. Kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Sinagot din ng Malacanang hirit ni Senadora Marcos na kinukwestiyon ang pagsuko umano ng gobyerno sa isang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Kaugnay ng video na pinalabas sa Senate hearing. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. Yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut o na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aaresto. Hindi naman daw minamasama ng palasyo ang mga pahayag ng presidential sister. Pero sana raw ay balansihin naman ito. Hindi halos makapagsalita, yung ating mga opisyal at natatabunan ng mga kwento ni Senator Amy. Sana maging balanse lang po sana. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.